Ang talakayin naman natin ngayon, kung paano may kukonek yung bagong tipa, yung spiritual na tipan tungo sa Biblia. Ito ngayon ang kwan. Subalit ang tanda rin ng kung paano nasimula ng Biblia. Kasi may mga tanda yan na kung paano i-connect mo. Nang wala pang mundo, nung hindi pa dumilikha ang Diyos, ay walang nakikitang anuman, kundi puro liwanag lang. At ang liwanag na ito, ang tanging sumasaklaw at bumabalot sa lahat ng dako. At wala rin namang makapagsasabi kung saan nagsimula yung liwanag na yun. At kung saan ito humahangga. Kaya napaka-kwan din eh. At ang liwanag na ito, yun ang tinatawag nilang Diyos. Yung Diyos na walang hanggan. Sapagkat walang Diyos na matatawag maliban doon sa liwanag na ito. Inisip ng Diyos na lalangin ang mundo. Kaya ginawang at ang liwanag na nasa palipaligid sa kanyang dako ay nagkaroon ng upang magkaroon ng kadiliman ay iniurong niya o lugar na walang laman na paglalagyan ng kanyang mga lilikhain at gagawin. Yan makikita na ninyo sa 1:5, Genesis 1:1 hanggang 5. Ang natirang liwanag ay unti-unting lumiliit hanggang sa naging isang bilog na kasinlaki ng sambalilo. Yung ulo ng sambalilo. At kung pagmasdan at tandaan sa kaitaasan, at dahil sa kaitaasan at katayugan ng pagkalagay ay nasabing liwanag, kaya ito yung sinabi ni Propeta Isaias na mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Makikita yan doon sa Isaiah 57:15. At sang-ayon sa kabanalan, ang nasabing liwanag ay tinawag na I Enso. At utangin liwanag na tumatahan sa kaitaasan na walang katapusan. Kaya yan yung araw. Walang ano-ano. Ang nasabing bola ng liwanag ay nagkaroon ng hiwa o gahi sa dakong ibaba at naging bibig na binubukalan ng mga titik, salita at mga pangungusap. At sa gawing itaas naman ay nagkaroon ng 2 butas na linalabasan ng hangin at saka ng hangin. At ito yung naging ilong. At sa gawing itaas ng ilong na pabuka at magkalayo ay nagkaroon ng 2 butas. Ito nga yung mata na linalabasan ng apoy. Ngunit doon sa katapat ng mata ay nagkaroon din ng butas sa kaliwat kanan. Ito yung tinatawag na tainga na linalabasan ng hangin at saka agwat. Kaya yun ang pandinig ngayon. Sa ganitong pangyayari, ang nasabing bola ng liwanag ay naging isang mukha ng tao
Ngayon, kung kwan na yan, di yan na ang yung magkukan na ng dilim. Kung kwan yan na ang buwan. Ang natirang bulan ng liwanag ay nagkaroon ng tulo at lumaki at humaba hanggang sa naging katulad ng katawan ng isang tao. At ang katawan yun sa gawing itaas ay nagkaroon din ng dalawang tulo sa kaliwat kanan na naging braso. At sa ilalim ng katawan ay nagkaroon din ng dalawang tulo na naging dalawang hita, dalawang binte at dalawang paa. At ang nasabing liwanag naging parang isang tao. Ito yung tinatawag na animasula o ulilang kaluluwa o Diyos na ay walang hanggan Diyos. Kung walang hanggan Diyos, siya si kamatayan. Kaya yung Diyos dito sa lupa, siya ang si kamatayan. At yung Diyos na nasa taas, siya yung walang hanggan, ay Diyos na walang hanggan. At yan makikita mo sa 1:26. Ang tawag sa kanya ay animasula, ulilang kaluluwa o walang hanggan Diyos. Kaya dyan ninyo makikita yung pagka-design ng tao. Kaya bago mo kanyan, bago na inilalang si Eva at Adan, may tao na noon. Kaya ngayon salitang lalangin natin ang tao. Mapapansin natin yung animasula ay walang kamay at walang ari. Kaya hindi mo malaman kung babae o lalaki o bakla o tumboy. Yan ang kwan dyan. Ngayon, diyan natin ngayon ibabatay yung ipinanganak kay Absalom. Nasa 13 yata yun, 13 sa 2 sa Samuel 13. Yung pinanganak kay Absalom. Bagamat tumutugma ito sa huling Latin words na nakakuan doon sa kwan eh. Kasi doon nga yung sinabi ko doon sa tatlong Latin na kwan na nakalagay doon sa Last Will Testament ni Marcos. Hindi na nila binabanggit yan ngayon eh. Pero alam ko mayroon yan. Iniiwasan nila dahil malalaman nila kung sino ang kwan eh. Kung sino may-ari eh. Oh. Hindi si Marcos ang may-ari. Ngayon, kung 7 titik yun, aalisin mo yung, kasi yung unang kwan, spiritualis, aalisin mo yung, para maging 7, itira mo yung espiritu. Ngayon, yung alis, ililipat mo sa kanan. Pero yung sa kanan naman, pure, ay kaliwa, pure. Ngayon, kung pure, idudugtong mo yung alis, pure alis. Pero yung kwan naman, yung E at saka R, kailangan pagpalitan mo. Kaya masasabing pure alis. Oh. At yan, nakabatay din doon sa kwan. Kasi mahirap ang kwan yan eh. Kahit na paano may isang matitirang letra eh. Kasi 8 yun eh. Sa ngayon, nakabatay yan. Ngayon, kung hahanapin natin yung kung doon sa 17:11, Apocalypse 17:11,
Nandun yung doktrinang ang ikapito ay siya ring ikawalo. Saan nakabatay yan? Kaya ayan, ikukuhan natin doon sa kay Daniel, doon sa aklat ni Daniel 3:25. 23 hanggang 25. Daniel 3:23 hanggang 25. Kasi, yung tatlong lalaki na nagreklamo kasi sila kay Haring Nabucodonosor na yung itinayong larawan ni Haring Nabucodonosor ay hindi sila nagpatari pa. Kasi oras na marinig mo yung tugtog at saka dapat tumigil ka pagkatapos yumuko ka. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi nila pinansin yun. Kasi larawan lang yun May nagsumbong kay Haring Nabucodonosor, kaya nagalit siya. Ngayon, ang naging parusa sa kanila, yung iahagi sa hornong apoy na 7 beses pinainit. Di mainit na mainit yun. Ngayon, iginapos sila. At saka sila hinagis. Nung mayagis sila doon, sinilip nung hari. Nagtaka siya. Kasi, yung tatlo, na wala na yung pagkagapos nila, naglalakad na doon. Pero may napansin sila na parang isang tao, isang nilalang din na kaya naging 4 sila. 3 lalaki. Hindi mo alam itong kung babae o lalaki, itong animasora. Ito yung tinatawag na ulilang kaluluwa o di kaya Diyos na walang hanggan. Ngayon, dahil sa hindi naman sila nasusunog, maging yung damit, yung buhok, ay ang sabi ni Haring Nabucodonosor, lumabas kayo dito. Di lumabas sila. Pero paglabas nila, tatatlo na naman sila. Kaya yun ang sinasabi ko, yung ikapito, siya rin ikawalo. Kasi 4 sila doon 3 sila noon, at saka yung 4 naging 7. Kaya yan ang isang dyan. Ngayon, yung naging 4 sila, 4, pero nung lumabas, 3 uli. Kaya yung 7 naging 8. Mahirap kasing ipaliwanag kung bakit yung 7. Ngayon, yung ikawalo, yun ang pure alis. 8 yun. 8 letra yun. Ngayon, yung 3 hinagis, naging 4, di 7. Kaya kailangan lang dyan, ang panay interpretation. Nung lumabas sila, hindi naman nag-amoy apoy. Maski na yung damit nila, hindi nasunog. Kaya yan isang pinagtataka nila, pati yung buhok, hindi nasunog. Ngayon, sino yung 3 lalaki na yun? Na ginapos na hinagis sa hornong apoy. Ito, sila yung kinuha ng mga bating. 4 sila na napili ng bating na dalhin doon sa ng Babylonia. Kaya yung dati nilang pangalan, ginawang pangalan Babylonia para masabing mga mayanan ng Babylonia.
Yung tatlong hinagi sa apoy ay sina Shadrach, Meshach, Abednego. Pero ang pangalan nila ay pangalang Babylonian. Ngayon, ang kanilang dati mga pangalang Hudyo ay Anyanas, Misael, Asarias. Kaya sila yung napili na kasi humingi yung si Hari Nabucodonosor ng 4 na kabataan ng mga matatalino, may bikas, magandang lalaki. Yon ang napili nung bating. Dinala niya sa Babylonia at doon sila kumuhan. Yung 4 na yon na dinala ay binibigyan ng pagkain ng hari. Pero ayaw naman nilang kumain ng pagkain ng hari. Maging alak ayaw nila. Kaya problema yung bating kung paano gagawin. Dahil kung siyang mapaparusahan eh. Kaya nakiusap yung bating doon sa 4. Pero ang sabi naman ng ni Daniel dahil siyang pinakapangulo doon eh. Bigyan mo kami ng tubig at saka gulay. At natakot din siya baka hindi maging matikas sila dahil kailangan makatayo sila doon sa kwan ng hari eh. Sa harapan ng hari eh. Doon din sila pipesto. Ngayon, dahil kasi mga pagkain doon masasarap talaga pero ang hiniling nila gulay, nung binigyan sila ng gulay, gumanda yung pangangatawan nila at nagkaroon ng namula yung mga kwan nila, lumaki ang katawan nila. Ngayon, ano yung gulay? Bakit gulay? Ngayon, ang gulay, pag kumakain ka lang ng gulay, mahina ang pananampalataya mo. Oh. Eh bakit gumanda yung pangangatawan nila, yung itsura nila, hindi na naging maputla? Kasi, ano bang sinabi ni Cain? Ano bang ginawa ni Cain? Kasi ang hinanda niya ay yung bunga ng lupa. Ano ba ang bunga ng lupa? Di yung mga halaman, mga prutas, ganun. Pero si Abel ay naghahandog ng mga hayop. Kordero o di kaya yung kambing, tupa, yan ang handog niya. Pero bakit kinalinga niya si Abel samantala si Cain ay hindi? Kasi yung bunga ng lupa ay bunga ng labi. At ang bunga ng labi ay pera. Ngayon, yung sa pera na yan, kasi ang pera, pag ginawan suhol yan, sumisira ng kanyan, ng katwiran niyan. Binabaluktot niya. Kaya yan ang binigay. Kaya kung kumakain ng gulay, nangangulugan, mahina ang pananampalataya. O, ano ba, nagmamalaki ng SDA. O, Seventh-day Adventist. Gusto nila gulay. O, ayan, lumabas. Nasa kanyan eh. Nasa aklat ng Roma. 16 yata yun. O 14. Ang taong kumakain ng gulay ay mahina ang pananampalataya. Maliwanag yun. Nakasulat yun doon. Ngayon,
Ang katanungan ngayon, ang pangalan ba Mateo, Lucas, Marcos, Juan ay mga pangalang Hebreo ba? O pangalang Hudyo o pangalang Babylonian? Hindi. Kasi noong mga panahon na yun, wala naman ganung pangalan eh. Kaya nga ito yung pangalan nila. Kaya malalaman naman natin kung paghahaluin mo yung pangalang Hebreo at saka pangalang Babylonian. Diyan mo ngayon i-interpretin yan. Marcos kayo. Sasabihin Marcos, Lucas. Pagkatapos, Mateo, Juan. Diyan pala, ligaw na kayo eh. Diyan kayo nakasunod. Dahil nakasulat sa Biblia. Naniwala naman kayo. Kaya, unawain nyo. Kailan lang lumitaw yung mga pangalan na ganyan? Ilang libong taon na bago lumitaw yung ganyang pangalan. Ngayon, ibabatay ngayon natin yan doon sa kanilang isinulat. Para malaman natin kung sino kung sinong Sadrach, Misael, Anyanas, Asarias, at yung pangalan na Sadrach, Mesach at Abednego. Diyan nating ikukuhan. Kung ano yung isinulat nila, doon tayo babatay ngayon. Kung sino sa kanila ang Mateo, ang Marcos, Lucas. Pero yung Daniel, nakahiwalay na yun. Bakit nakahiwalay? May kwan yun eh. Merong mga katangian yan. Ngayon, yung Abednego ay pangalang kwan yan, Babylonian. Yung ang bilang ng kanyang letra doon sa kanyang pangalan ay 8. Siyang pinakamahabang pangalan. Ngayon, paano natin malalaman kung sino siya? Ibatay natin ngayon doon sa haba ng sinulat. Haba ng sinulat ni Mateo. Siyang pinakamahaba eh. Di siya din ang pinakamahabang pangalan. Kaya sasabihin ninyo, pilosopo. Talaga may halong pilosopo ito. Kung hindi mo haluan ng pilosopo, hindi mo mai-interpret eh. Ngayon, bakit Asarias? Kasi, dahil doon sa haba ng sinulat niya, baka sakaling mabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya isa na. Ngayon, tungkol naman kay Lucas, isang nakabatay. Bakit Ananias? Kasi siya lang ang natatanging sumulat tungkol sa buhay ni Ana, isang propetisa na halos tumira na doon sa templo doon sa pinakasimbahan nila. Isa siyang balo. Kung balo, malungkot. Kaya yan, siya si Ananias. Pero,
ibabatay pa rin natin yung ng buhay ni Anay. Dahil halos doon na siya tumitira. Ang walang ginagawa, kundi nag-aayuno. At saka, yung lagi siyang nananalangin doon. Dumadaing. Ngayon, pag dumaing siya doon, di malungkot ang buhay niya. Kasi wala siyang anak eh. Kaya yan ang kanya, Sadrat. Sa pangalang Babylonia. Kaya ang natira dyan sa tatlo,